ang lagay po ng ating ekonomiya, yung State of the Nation Address, yung atin ho namang bulsa. O ano po ang naging epekto o ano po ang mga inaasahan ekspektasyon ng atin hong mga nagbabantay ng atin hong ekonomiya. Yun po namang sinasabing pagpapatakbo ng atin hong namang negosyo. Lahat po yan eh. Ano ho ang naging kanilang pananaw? Ano ho ang kanilang take? Ano ang kanilang grade na ibibigay doon sa State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos last Monday? Si Professor Astro del Castillo, isa pong economist at isa pong financial analyst nasa linya. Good morning, Professor Astro del Castillo. Magandang umaga po. Salamat sa pagtanggap sa tawag ng Abante Radio ngayon pong umagang ito. Ako po si Benji Alejandro. Good morning, sir. Good morning, Ka Benji. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Ngayon po Huwebes na, ilang araw patapos ang sona ng ating presidente. Kumusta ho ang ating piso? Oo. Benji, medyo humina ng kaunti, no? Ang merkado medyo flattish rin, hindi masyado umakyat during the past few days. Ito ay sa kadahilanan yan na inaantabayanan kasi natin yung reaction ng US Federal Reserve, no? Kung magtataas sila ng rates o hindi or ibababa, no? Ina-anticipate sana ng karamihan na sana mag-soften or ibaba. Pero kagabi, no, ay hindi nila ginawa 'yon, no? Steady lang yung rates. So ibig sabihin na to, mukhang mapapanatili nilang malakas ang US dollar against the other currencies, no? However, medyo mataas pa rin yung rates. So ito ay ang epekto na ito ay posibleng hindi magbaba yung mga ibang bangko sentral. Yung sa atin, tingin natin may pagkakataon pa rin naman na ibaba ng kahit kaunti. Pag binaba ito, ito ay magbibigay ng sigla sa ating mga merkado. So yung pong interest, yan ho ang talagang magdidetermina ng galawan ho ng ating ekonomiya. Isa yan sa mga nagdedetermina, no? Pero kung may maganda sanang talagang market moving news na narinig tayo nung Lunes, sigurado may mas magandang reaction ng merkado, no? Pero somehow medyo muted lang naman yung reaction ng financial markets. Ano pong ibig sabihin ng muted ang reaction ng sektor? Yes, muted in the sense that hindi masyadong gumalaw, no? I guess they were anticipating more yung mga investors. Hindi rin naman totally disappointed, no? Considering that hindi naman ganun kabaksak rin ang merkado. Halos flattish lang naman yung nangyari sa financial markets. So ibig sabihin halos hindi gumalaw ang piso at merkado, pero somehow they were moving downwards, no? Hindi naman ganun kasama yun. Natural reaction ng market yan dahil meron yung mga anticipate na mga ibang balita, no? Katulad ng nasabi ko sa yung sa US Fed. Ka-Astro, ipong sabi ang market minsan nagre-react, sabi nga minsan sa mga speculation, mga pronouncements at mga directions. Ang isa sa mga pinalakpakan, siyempre, para maganda, para maging maayos ang mga merkado, ekonomiya, yung mga infrastructure dapat to ready at maganda, like roads, energy, yun pong mga tawag doon na pasahod o kaya po naman yung labor condition. Ang sabi mo ng presidente, doon sa kanya, ba't may tumatawag ko sa akin? Ang sabi po ng presidente, sandali po, bakit ako anong tawag? Sabi ng presidente niya, sabi ng presidente po, ay mahiya naman ho kayo. May epekto po ba ito dun sa mga tinatawag na mahilig sa SOP, yung mahilig sa tawag niya ng mga for the boys? Yes, Ka Benji, no? Narinig nga natin po 'yon, no?
natutuwa po tayo sa mga sinabi naman niya, no? Kasama na po diyan yung governance na sinasabi niyo. Yeah, governance. Yung for the boys, oo, yung mga for the boys, or to put it bluntly, yung corruption, no? Graft and corruption, no? Sana po, yun ang panalangin naman namin sa business, no? Isa naman po ang rason yan kung bakit talagang hindi tayo makaakit ng gusto, no? Ng mga foreign investors, no? Dahil sa bureaucracia, diyan sa governance issues na yan, no? Yung mga so-called SOP, yung mga so-called matagal na pumirma, no? Dahil kailangan pa ng SOP, yung mga matagal na magbigay ng permit, no? Mas nauuna pa yung mga ibang bansa, no? Mas mabilis pa sila mag-approve ng mga bagong kumpanya, ng mga bagong projects, no? So dapat lang po talaga ay ma-address yan, no? Sana noon pa. Pero kung yan naman po ang direksyon ng presidente for the next 12 months, no, mas maganda. Yan po ang babantayan namin. Pag nakita po natin talaga na iaayos niya yan, sana po paano iayos yan? Number one, through enforcement. Sana matakot yung mga talagang tinamaan, lalo na yung mga nagpapanggap ng pumapalakpak na tingin naman natin ay may kinalaman din sila. Sana walang kinikilingan yung enforcement, no? Baka na naman sana walang political flavor, talagang yung mga gumawa talaga ang dapat habulin, no? Sana rin ay magkaroon ng mas maayos na sistema ang gobyerno, no? Ibig sabihin talagang committed na ang administrasyon sa digitalization ng mga karamihan or lahat na ahensya ng gobyerno para matigil yung or maiayos ang governance na yan, no? Ibig sabihin na to, digital na, online na ang application, no? Online yung application ng driver's license, ng mga business permits, no? Wala nang mga middleman, no, na mag-aasikaso, kaya nadidelay yung mga permits, so yung mga lisensya, mga gun license, driver license, at kung ano-ano pa na nakaka-apekto sa ating mga kababayan. Alright. Gusto ko rin kunin ng pananaw mo dito, Professor Castro, yung pong katatapos na bisita ng presidente sa US na yun yung taripa, no? So from 17 naging 20, ang pinakapinal ay itong 19% na taripang ipapataw at ang katumbas zero tariff po naman, ano. Dito sa binabanggit po ninyo na pagiging yung reaksyon no, ng US Federal Reserve, ano ang magiging itong bang taripa na ito effective lang pinatutupad at pagkatapos ano magiging nito epekto dito sa pinakahuling aksyon ng US Federal Reserve? Yes, Ka-Benji, no? Yung sa taripa, actually medyo moving parts pa yan. Tama ka, 19%. Hindi pa natin alam talaga yung mga pinakadetalye, no? Yung mga nababasa lang natin na so-called statement ng mga government officials and also yung mga insider, no? Ang sinasabi nila ay marami namang agreement na preferential agreements, no? Na i-exempt sa pagpadala ng mga produkto doon sa Amerika at somehow limited lang rin yung mga zero tariffs na i-import natin sa Amerika, no? So ang hirap talaga gawa ng pinaka pinal na numero yan. However, we can only speculate, no? Kung totoo naman talaga na may preferential tariffs pa rin tayo in favor ng mga select industries, no? Sana kasama dyan yung agrikultura kasi malaki yung ne-export nating agrikultura, mga coconuts, bananas, no? Ang narinig natin exempted pa rin yung mga electronics, no? Maganda iyan, no? Maganda po iyan. Nakita rin naman natin yung advantage ng mga produkto na padadala dito na walang taripa o maliit ang taripa. Katulad ng paborito mo siguro, no, or paborito ng kasama mo sa bahay, yung mga tsokolate, yung mga pagkain ay definitely magbumura yan, galing Amerika, no? Pero isang nakikita natin na short-term advantage yan would be yung mga raw materials, no, or yung mga products na makakaapekto sa mga feeds, no, sa mga agricultural products or inputs na kailangan ng ating mga magsasaka. So bababa yan.
no? Oo. Yung mga soy meal, yung mga wheat, no, yung ibang fertilizers, posibleng bumaba yan. So magkaroon ng positive effect sa atin. But again, moving parts pa Ayun. Benji, wala akong wala akong Ang final pinangangambahan pa. kasi Oo. Castro, yung tinatawag naman daw na halimbawa yung mga agricultural products na halimbawa isda, karne, mga manok, ganyan, sa Mm. baka bumaha kung yan kasama ho dun sa zero tariff sapagkat Yes. talagang delikado sa local industry natin. Tama po 'yan, no? Yan po ay benepisyo, magbebenepisyo diyan ng consumers kasi mas Yan. madaming choices na mas Mm. mura. However, tama po kayo Kabayan G, maapektuhan yung produksyon ng ating local producers. So napaka-importante ho talaga balansehin ito ng gobyerno. Mm. Alam niyo naman hanggang ngayon wala pa rin talagang final agreement ang Amerika sa karamihan ng bansa, no? Ito ay panay announcement pa lang. Yung mga detalye hopefully matapos before August 1, no? Or bukas. Pero Or oo. pagka Yes, go ganitong ahead. may mga wala pang pinali pero sabi nga mga pronouncement at ang merkado global and local Mm. ay nagre-react sa anumang mga sabi nga lalo na sa mga spekulasyon at kapag nag-react sa spekulasyon tumataas ho ang ang anong tawag doon nakakaapekto sa merkado lalo Mm-mm. na sa pinansya. Tama Syempre po. ang nangunguna pa rin ngayon dollar ang dollar malakas Mm. against other currencies. Correct po, no? Kaya nga po lumakas pa rin humina pa rin ang ating piso. Lumakas pa rin ang dolyares against other currencies dahil minintain nga niya po yung interest rates kagabi, no? So Mhm. yun po ang anticipation. Malakas po ang dolyares, no? Tama po kayo, yung uncertainty talagang yun ang kalaban ng any business, no, or policy maker. Mas maganda nga ho sana maklaro na yan. Pero natutuwa rin naman po tayo, tuloy-tuloy naman yung aggressive negotiations ng ating gobyerno and kasama na rin yung mga ibang kinokonsult ng mga business leaders natin with respect to this tariff or trade agreements nga po. Sana po talaga makonsider yung ating matagal na pagkakaibigan, no? Matagal na pagsasamahan para naman talagang fair yung trade agreement po na yan na hindi maapektuhan yung ating mga local producers at the same time naman mapababa rin naman talaga yung presyo at makasource tayo ng mga more resources sa Amerika. Pop, ito yung anong ko kung tama itong itatanong ko sa inyo pero itatanong ko na rin may reaction ba o nagre-react ho ba ang financial community sa mga halimbawa developments sa diyan sa Supreme Court dun sa impeachment complaint na sabi nga binasura ng Supreme Court at pwede nang kung meron man dapat sa sunod ng taon tapos ito nag-aaway ang ating mga legal practitioners naapektuhan din ho ba rito ang financial sector? Yes, Ka Benji, no? Ang usapin na iyan ay tingin natin usaping politika yan, no? In a sense that political naman talaga yung impeachment, no? Pag tumaas ang political risk, naapektuhan talaga ang direksyon ng ekonomiya, naapektuhan ng governance, naapektuhan ng business climate. Mas mataas ang risk, mas hindi maganda para sa karamihan, no? So kami, ang tingin naman namin ay almost tapos na rin yung usapin na yan considering that nag-render na ng judgment ang Supreme Court. It's a matter of really respecting and also yung mga appeal, no? May pag-asa pa yung appeal. But somehow mas natutuwa tayo na nare-respeto yung proseso, no? Oo. Wala tayong kinikilingan ng kung saan yung sa decision. Hindi naman tayo abogado, pero ang sa amin mas importante, nire-respeto pa rin yung proseso, no? Nire-respeto pa rin yung dapat sundin. Ang apila na lang natin sa mga political leaders natin ay wag pataasin ang temperatura ng hindi pagkakaintindihan at pagbabangayan sa politika. At ang pinakamahalaga ay noon pa namin na-appeal, no? Kaya nakakalungkot hindi nangyayari na sana ang ating mga government leaders at ng political servants, public servants ay nakafocus hindi sa politika, sa ekonomiya. Yun. Dapat 'yun ang
the economy should always take the front seat, no? Nung midterm election, siguro iniintindi na lang natin na na-distract sila. Pero ngayon tapos na, no? Hanggang ngayon yan pa rin pinag-uusapan, yan pa rin ang headlines, impeachment, politika, no? Gusto natin yung mga balita na tungkol sa ekonomiya na katulad na inaasahan sana natin sa SONA, no? Palakasin ang agrikultura. Sarili na natin ang sariling atin ang talagang effort na natin na magtanim ng madaming pagkain na mas nadami ang tinatanim na palay kaysa sa dumadami na bahay, no? Dapat yun ang focus. Pero dapat yes. Prof, ito, sabi nga ni Presidente, no, ano lang kita, mamimigay naman daw sila ng biik at inahin. Ito. Namimigay tayo ng mga biik at inahin. Libre yun. Tama po yun. Actually, maganda naman talaga yung mga sinabi ni Presidente, no? Pero syempre, yung detalye po ang aabangan natin. Yan. Oo. Mas maganda po sana kung ang nasabi tungkol sa agrikultura rin ay itutulak niya ang National Land Use Act para talaga maprotektahan na yung mga agroforestry lands, no? At hindi na maabuso. At yung mga susunod na henerasyon ay maaasahan na tataniman ng mga lugar, no, sa pagkain at sa forestry na maprotektahan tayo sa climate change. Benji, nung bata-bata tayo, pag lumalakad tayo, pupunta tayo sa Laguna o kaya sa norte, dinadaan natin yung NLEX at SLEX. Ano nakikita natin noon? Bukid. Farmlands. Yes. Ngayon, hindi na. Bukod na, hindi na bukid. No? Hindi na bukid. Bahay. Nakabukod na sa pabahay, nakabukod na sa mga commercial and other manufacturing mga businesses. Okay naman 'yon. Pero ang kinakabahan tayo, baka mawalan na ng mga lupa or lupain. Naalala ko tuloy yung mga panahin ko sa iyo. 19th Congress, iniintay mo yung Land Use Act na yan dahil nakalipas na mga congresses, hindi na-actionan. Ito, 28 na. Ano na kaya status niyan? Nung pa lang, 20, 30 years ago, teenager pa lang tayo, nililigaw pa lang yata tayo Benji. Ano na yan pinropose na yan, no? Tagal, halos kasabayan ng sin tax. Yung buti pa yung sin tax na approved noong 2013, no? Pero ang National Land Use na iwan, no? Mas madaming tumatayong bahay kaysa posible nating anihin na palay. Pero parang mali. Prof, sa daming tumatayong bahay, marami pa rin walang bahay. Ayun po, sa mapa na to, yung mga public servants natin, ang chismis ay madaming binabahay. Ay, yun lang. Yun lang ang chismis, no? Pero kaya nga minsan nanonood pa sila instead na nakikinig sa Kongreso, ay nanonood na lang sa kanilang telepono, no? Akala ko nanonood sabong hindi naman daw hindi daw yung video yun, hindi daw online. Oo, kasi sabi ko doon. Oo. Nakakalungkot kung ganyan ang mga dahilan ng public servants natin. Dapat ipakitang ehemplo ay nakikinig, no? Parang sa klase. Pag may klase, makinig. Hindi nanonood or tumatanggap ng kung ano-anong messages, sabong man yan or tabong or kung ano man yan. Kasi mahalay, sabi nga, mahalay kapag hindi ka naka-focus doon sa okasyon na yun, attorney, professor. Yes, tama po, no? So yun po yung mga inaabangan natin. Maganda naman po lahat ng mga sinabi ni Presidente. Tingnan lang po natin, may pagkukulang pa. Mas maganda sana kung nag-concentrate siya talaga paano pala siglain at suportahan ng sektor ng agrikultura dahil kami sa business, sa academe, talagang bias kami, no? Na talagang palakasin ng agriculture. Kailangan sariling atin ang panggagalingan ng pagkain katulad ng mga developed countries, no, na hindi kinakabahan kung saan sila magsosource ng kanilang pagkain. Sana po nasabi rin ng ating presidente na kung paano makakatulong ang private sector, no, sa agrikultura. Ano yung mga incentives na gagawin pa nila, no, para mas mapalakas ang paglagay ng kapital dito sa agrikultura. Susunod niyan Benji, yung power and energy. No? May mga sinabi siya pero yung talagang reforma na inaasahan natin sana makita rin dahil isa yan sa mga disincentive sa mga investors, no, lalo na yung foreign investors na mahal ang kuryente, no. Isa tayo sa pinakamahalang kuryente at kulang, no.
sa buong universe, no? Hindi sa buong mundo. So kailangan talaga solbahin 'yan, no? Or bigyan ng solusyon 'yan. Ang tawag po doon na Prof, Ka-Astro, na sinasabi na sa kabila ng mga pangyayaring ito sa sektor ng ng finansya at saka ng kalakalan o ng negosyo, masasabi pa rin po bang business as usual? Yes, oo naman. Business as usual pa naman. Pero alam mo, we're always hoping na it will always be better, no? Yung sa ekonomiya. Hindi lang for business, no? Sana mas maayos na ekonomiya, mas maganda para sa lahat, no? Sa business, sa academies, no? Sa publiko. Yan ang inaasahan natin. Maganda lahat yung nabanggit. Pero again, yung detalye, talagang abangan natin na ma-implement na maayos, no? At more than that, sana mas maganda pa rin yung mga ibang idea nila, no? For the next, hindi lang for the next 12 months, but for the next 3 years. Nasa gitna na sila ng termino, no? Dapat yung mga gantong sitwasyon, cruise setting ka na lang, no? Sinusustain mo na lang yung mga efforts mo ng first 3 years. Oh. But apparently, it seems like kulang pa, no? Kailangan nila mag-reset, no? Lalo na natapos parang yung midterm elections. Sabi niyo po, catch up ngayon sila. Catch up mode. Yes, tama po 'yon, no? Magandang terminology rin po 'yan, no? Catch up mode, no? And they should really do better. Lalo na po yung mga pagsubok ngayon sa climate change, sa geopolitics, no? Yung kaguluhan sa West Philippine Sea, sa Ukraine, nakakaapekto pa rin ho sa atin eh. Geoeconomics, no? Yung nangyayari pong global trade changing environment na initiated by the US, dapat paghandaan at palakasin pa rin natin yung mga sektor na maapektuhan, no? Sana po yun ang mga pinag-uusapan, hindi na yung mga tungkol sa politika, whether that's dayaan sa election or impeachment, no, or pangungurakot ng certain high official. Okay po 'yan, imbestigahan natin sa tamang proseso. Pero po sana hindi yan pa rin ang primary usapin or aksyon na nakatutok sila, no. Sana po laging ekonomiya.